May isang banal na mananamba ng tribo ng Israel. Siya ang pinaka-Diyos na tao sa kanyang panahon. Noong panahon niya, may 3 magkapatid na lalaki na may isang kapatid na babae. Siya ay isang birhen, at wala silang kapatid na babae maliban sa kanya. Lahat sila ay aalis na sa bayan para makipagdigma. Hindi nila alam kung kanino iiwan ang kanilang kapatid na babae at kung sino ang mapagkakatiwalaan nilang mag-aalaga sa kanya. Napagkasunduan nilang lahat na iwan siya sa banal na taong iyon. Nagtiwala silang lahat sa kanya. Pinuntahan nila siya at tinanong kung maaari nilang iwan siya sa kanya. Mananatili siya sa katabi niyang gusali hanggang sa bumalik sila mula sa labanan. Siya ay tumanggi sa kanilang kahilingan at humingi ng kanlungan sa ala mula sa kanila at sa kanilang kapatid na babae. Nagpatuloy sila hanggang sa tuluyan na siyang pumayag. Sinabi niya, ilagay mo siya sa bahay sa tabi ng aking lugar ng pagsamba. Kaya inilagay nila siya sa bahay na iyon at umalis sila, naiwan siya doon. Nanatili siyang naninirahan sa tabi ng taong iyon ng ilang panahon. Maglalagay siya ng pagkain para sa kanya sa harap ng kanyang gusali ng pagsamba. Pagkatapos ay isasara niya ang pinto at babalik sa kanyang lugar ng pagsamba. Pagkatapos ay sasabihin niya sa kanya na lumabas ng kanyang bahay at kunin ang pagkain. Tapos lumapit si Shaitan sa kanya ng mahina. Hinimok niya ito na pakitunguhan siya ng mabait. Sinabi niya sa kanya na hindi magandang palabisan ang babae sa kanyang bahay sa araw dahil maaaring may dumating sa kanya. Kung dadalhin niya ang pagkain ng direkta sa kanyang pintuan, nangangahulugan iyon ng mas malaking gantimpala para sa kanya. Nagpatuloy siya ng ilang oras upang pumunta sa kanyang pintuan at ilagay ang pagkain sa harap ng kanyang pintuan nang hindi siya kinakausap. Pagkatapos ay dumating muli si Iblis at hinimok siya na gumawa ng mabuti at makakuha ng higit na gantimpala. Sinabi niya, kung kinuha mo sa kanya ang pagkain at inilagay ito sa bahay para sa kanya, makakakuha ka ng mas malaking gantimpala. Patuloy niya itong pinalakas ang loob. Kaya sinimulan niyang dalhin ang pagkain sa kanyang bahay. Nagpatuloy siya sa ganoon ng ilang oras. Pagkatapos ay muling dumating si Iblis at hinikayat siyang gumawa ng mabuti. Sinabi niya, kung kakausapin mo siya saglit, mapapagan siya sa iyong pag-uusap dahil siya ay nasa estado ng takot at siya ay nag-iisa. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap sa kanya mula sa itaas ng kanyang lugar ng pagsamba. Tapos dumating ulit si Iblis. Sabi niya, kung bababa ka at kausapin siya habang nakaupo siya sa kanyang pintuan at kausap ka, mas magiging aliw iyon para sa kanya. Patuloy niya itong pinalakas ang loob hanggang sa bumaba siya at umupo sa kanyang pintuan at kakausapin siya. Lalabas ang dalaga sa kanyang gusali at uupo sa kanyang pintuan at mag-uusap sila sandali. Pagkatapos ay dumating muli si Iblis at hinimok siya na makakuha ng malaking gantimpala para sa pagtrato sa kanya ng mabuti. Sinabi niya, kung ikaw ay umalis sa pintuan ng iyong lugar ng pagsamba at uupo malapit sa kanyang pintuan, iyon ay higit na nakaaaliw para sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapayo sa kanya hanggang sa ginawa niya iyon. Saglit niyang ipinagpatuloy ang kilos na iyon. Tapos dumating ulit si Iblis. Sa pagkakataong ito, sinabi niya, kung papasok ka sa kanyang bahay at kakausapin siya, at hindi mo siya ipakikita sa publiko, mas mabuti pa ito para sa iyo. Ipinagpatuloy niya ang pangungulit sa kanya hanggang sa makapasok siya sa bahay nito at buong araw siyang kausap. At nang sumapit ang gabi, bumalik siya sa kanyang lugar ng pagsamba. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Iblis pagkatapos noon at patuloy na ginawa siyang mas nakakaakit sa kanya. Hanggang sa lumapit sa kanya ang sumasamba at hinalikan siya. At ipinagpatuloy ni Iblis ang pagpapaganda sa kanyang paningin at pagnanasa hanggang sa tuluyan na itong nakipagtalik sa kanya. Nabuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pagkatapos ay dumating si Iblis at sinabi sa mananamba, hindi mo ba alam kung ano ang gagawin sa iyo ng mga kapatid ng babae kapag nakita nilang ipinanganak niya ang iyong anak na lalaki? Hindi ka magiging ligtas kung magiging malinaw ang iyong bagay. Dapat mong puntahan ang bata at patayin ito at ilibing. Sa paraang iyon ay maitago mo ang iyong relasyon at wala silang gagawin sa iyo sa ginawa mo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, sa palagay mo ba ay ililihim niya sa kanyang mga kapatid ang ginawa mo sa kanya at ang pagpatay mo sa kanyang anak? Kunin mo siya, patayin at ilibing kasama ng kanyang anak. Ipinagpatuloy niya ang pag-udyok sa kanya hanggang sa mapatay siya at itinapon sa kanal kasama ang kanyang anak. Pagkatapos ay nilagyan niya sila ng malaking bato at pinatag ito.
Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang lugar ng pagsamba at sumamba doon. Nanatili siya sa ganoong kalagayan hanggang sa naisin ng ala hanggang sa bumalik ang magkapatid mula sa pakikipaglaban. Lumapit sila sa kanya at tinanong siya tungkol sa kanilang kapatid na babae. Nagdalamhati siya sa pagkawala nito at nagsimulang umiyak. Sinabi niya, siya ang pinakamahusay sa mga kababaihan at iyon ang kanyang libingan. Dumating ang magkapatid sa libingan at iniyakan ang kanilang kapatid na babae at humiling kay ala na kawan siya. Nanatili sila sa kanyang libingan ng ilang araw at pagkatapos ay pumunta sa kanilang mga pamilya. Nang maabyutin sila ng gabi at sila ay nagtungo sa kanilang mga higaan, si Shitan ay dumating sa kanila sa kanilang pagtulog sa anyo ng isang manlalakbay. Nagsimula siya sa panganay at tinanong siya tungkol sa kanilang kapatid. Sinabi sa kanya ng kapatid kung ano ang sinabi ng lalaking banal at kung paano ipinakita sa kanila ang kanyang libingan. Sinabi sa kanya ni Shaitan na nagsinungaling ang lalaking banal. Aniya, hindi niya sinabi sa iyo ang totoo tungkol sa kapatid mo. Nabuntis niya ito at nagkaroon siya ng anak at pagkatapos ay pinatay at inilibing dahil sa takot sa iyo. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito sa isang kanal na hinukay niya sa likod ng pintuan ng bahay na tinutuluyan niya, sa kanan ng pasukan. Pumunta ka at pumasok sa bahay na tinuluyan niya at sa kanan ng pasukan ay makikita mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa gitnang kapatid at ganoon din ang ginawa. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bunsong kapatid at ganoon din ang ginawa niya. Nang magising sila ay nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Nang magkita sila, lahat sila ay nagsabi, nakapagtaka ako kagabi, at ipinaalam nila sa isa't isa ang kanilang nakita. Sabi ng panganay, walang kinalaman ng panaginip na iyon kaya huwag mo na lang pansinin. Sinabi ng bunso, hindi ako aalis dito hanggat hindi ako pumupunta at tumingin sa lugar na iyon. Pumunta silang lahat hanggang sa makarating sila sa pintuan ng tinutuluyan ni ate. Binuksan nila ang pinto at hinanap ang lugar na inilarawan sa kanila sa kanilang panaginip. Natagpuan nila ang kanilang kapatid na babae at ang kanyang anak na lalaki na inilibing sa isang kanal, gaya ng sinabi sa kanila. Tinanong nila ang mananamba tungkol dito at pinatunayan niya ang sinabi ni Iblis sa kanila. Pagkatapos ay kinuha nila siya at ipapako sa krus. Nang may patong siya sa kahoy na krus, sinabi ni Shaitan sa kanya, alam mo na ako ang iyong kasama na tinukso ka ng babae hanggang sa mabuntis mo siya at napatay mo siya at ang kanyang anak. Kung susundin mo ako ngayon at itatatwa ang ala, na bumuo at humubog sa iyo, ililigtas kita sa iyong kahirapan. Ang sumasamba pagkatapos ay pinabulaanan si ala. Nang itakwil niya ang ala, umalis si Shitan mula sa pagitan niya at ng iba pa at nagawa nilang ipako siya sa krus. Ipinakita namin ito dito upang ipakita ang paraan ni Shaitan sa kanyang pagtatangka na iligaw ang sangkatauhan. Binabalaan ng kwento ang mga tao tungkol sa tapat na payo ni Shaitan. Kailangang tutulan ang bagay na tinatawag ni Shaitan, sabi ni Wabibon Munaba.